Kumusta mga ka-DIY? At eto naman tayo ngayon, unboxing nitong Victron Energy na inverter. At hindi pala ganito kadali ang umorder ng ganitong klaseng inverter. At halos 2 weeks kong hinintay. At hindi kagaya ng ibang inverter na next day delivery ay meron na, pero ito kulang 2 weeks. At yan, may mga staple pa, kaya selyado pa ito. Kahit yung sa ilalim, naka-staple din. At ang timbang nito ay umaabot ng 13 kilos. At ayan yung Phoenix inverter. 24 volts na 2 kilowatt na smart. Ibig sabihin, mayroong built-in na Bluetooth na ito. Kaya pwede na itong i-connect sa mga cellphone gamit ang Bluetooth at saka yung mobile phone app ng Victron Energy, para napapalitan yung mga settings doon sa sa mismong cellphone. At kaya ngayon ay bubuksan na natin ito. At ayan, nailabas ko na yung inverter at napakabigat pala nito, 13 kilos. Medyo masakit sa likod pagbubuhatin. At 2 kilowatt ito, 13 kilos na ang timbang. Kasi nga meron itong toroidal na transformer, kaya sobra ang bigat. At kung ikukumpara ka ito doon sa may hybrid inverter na yon, 2 kilowatt din yun, ay nasa 7 kilos lang yun. At kaya malayo yung sa timbang pa lang nito, at saka yung size medyo malaki ito. At yun ay all-in-one na yun. Meron na siyang PV input o yung sa solar input, at saka may AC charger na yun. At the same time, mayroong inverter na 2 kilowatt. At ito, inverter lang talaga ito. Kaya ang input lang nito ay battery, at saka yung output yung sa AC na. At sa harap nitong inverter, meron itong isang button na mode. Tapos meron 3 LED, yung inverter, yung eco, at saka yung alarm. At dito naman yung voltage na 24 volts at saka 2 kilowatt na merong Bluetooth connectivity. At ang output nito ay 230 volts. 50 or 60 Hz. Pwedeng mapalitan ito gamit yung yung mobile phone app na sa Bluetooth. Pag nakakonect ito sa Bluetooth. At dito naman sa side ay serial number lang ang nakalagay. At dito naman sa kabila ay wala. At dito sa harap, sa taas, wala din, bali cover lang. At ito naman yung likod. Kung mapapansin ninyo, meron itong malaking bilog dito. Bali nandito yung yung toroidal na transformer na ginamit. At meron itong sandalan din kapag iyahang ito sa wall. Bali ito naka-welding itong metal na ito para dan yan sa may kapag isasabit sa wall. Ngayon ay tignan naman natin yung accessories na kasama nitong inverter. At ito yung mga kasama na accessories.
At meron itong yung sa plate para isasabit ito sa wall. Ito yung i-drill sa wall. Tapos dito isasabit yung inverter. Kaya kung pa-drill pa ganyan, saka isasabit ng paganon. At may kasama itong stainless steel na screw para dito sa pag i-drill sa wall o isasabit sa wall. At wala siyang kasamang wall plug para kung sa concrete kailangan may wall plug. At meron yung manual at saka yung serial number na mga sticker niya. At saka itong mga leaflet na kung ano-ano yung mga products ng Victron. At yan, meron itong charge controller, iba-ibang klase. May battery, may AC charger. Kaya nandito na lahat kung siguro binibigay ito kung sinasama sa manual ito sa accessories para meron ka nang titignan sa susunod na bibilhin. At yan, mukhang mamahalin itong mga ito. At kung may mga magtatanong pala kung magkano itong kuha ko dito sa inverter na ito, ay pag sa peso ito ay umabot din ito ng 48,000 sa peso. At kumpara doon sa may mga ganong inverter ay halos 3 times ang halaga nun para makakuha ng ganito, o halos 4 times. At pag sa Pilipinas naman, yung mga ibang klaseng inverter, mas mura mga inverter sa Pilipinas, ay umaabot din ng 5 times kung ikukumpara dito sa presyo nito. Kaya lang binili ko ito para meron kasi akong mga tools na ginagamit pag nagdi-DIY, vacuum cleaner, at saka yung mga chainsaw, yung mga circular saw, at saka table saw, mga high wattage yun. At hindi naman umaabot ng 2 kilowatt yun. Nasa maximum nun ay nasa 1,500 watts. Pero kailangan pa rin nating magbigay ng allowance. Kaya itong 2 kilowatt na inverter ang kinuha ko. At ngayon ay susukatin naman natin itong size nitong inverter. Kaya yung height nito ay meron itong 19 inches magmula doon sa taas. At ang width nito ay 8.5 inches. Kaya ang height, meron itong 5 inches na height. Kaya yun yung dimension nitong inverter. Ngayon ay ipapakita ko naman yung bubuksan natin ito kung ano yung mga connections. Kaya meron itong dalawang screw. I-unscrew ko lang ito at saka ko hihilahin to pababa. At ayan, nabuksan ko na yung takip. At ngayon, ang mga connection nito, meron itong AC output. Ito yung live neutral at saka yung sa pinaka ground. Tapos dito, meron yung pinaka clamp para sa kable, para hindi nahihila. Pag pinasok dito yung kable, may clamp. Yun yung papunta dito sa sa connection dito sa may out. At yung connection naman ng battery, may positive tsaka negative. Dito rin papasok yan. At ito, wala na tong clamp kasi gagamitin itong nut. Kailangan yung i-connect ditong kable ay merong terminal na yung bilog. Tapos dito naman meron yung para sa alarm, hindi ko pa alam yan. At babasahin pa sa manual. At ito naman yung para sa remote na connection. Merong naka-link na wire na nandyan, nakakabit na ngayon. At tapos meron yung BE Direct. Ito yung mga nabibiling accessories na pwedeng i-connect yung kung pwede kong lagyan ng display. Ayan, separate na na naman yun na accessories na bibilin. At meron din itong grounding para dito, ito sa body. Kaya ito all metal. All metal din ang ang casing.
na mabigat. At ito naman yung sa manual. Titignan natin yung sa technical data niya. At ito meron tayong 24 volts na 2 kilowatt. Kaya ito ang mga specification. Kaya meron itong continuous output power na 2 kilowatt. Pag sa 25 degrees 1600 watt o 1600 watt. Kaya may mga temperature ito. Kapag sa 40 degrees Celsius 1450 watts, tapos meron yung 65 degrees, mainit na yan, 1 kilowatt. At programmable relay, yes, meron din. Start and stop power, sa eco mode yun, adjustable. Yun na yung pag nakakonect sa Bluetooth itong inverter na ginagamit yung cellphone sa mobile app. At remote on and off, yes, meron. At tapos yung battery connection, meron itong M8 na bolt. Tapos 230 na AC connection, screw terminals. Yung weight ay 13 kilos. At nandito din pala yung dimension. Sinukat natin kanina sa inches naman yun. Ayan, meron yung ibang size nito. Itong 3 kilowatt, mas mabigat, 19 kilos. Kapag yung 1600 watt ay 12 kilos naman. At dito naman tayo ngayon sa battery connection. Yung para sa kable. At itong 24 volts na 2 kilowatt, meron itong nakalagay dito yung length up to 6 meters. Ay pwede akong gumamit ng 35 mm2. Ayun yun, recommended cross section 35 mm2 dito sa may 24 volts na 2 kilowatt. At dito naman sa may capacity ng battery, eto 24 volts 2 kilowatt na 200 to 500 ampere hour ang recommended. Yan, recommended battery capacity. Kaya 200 to 500 ampere hour. At dito naman sa may safety fuse sa DC, kapag dito sa 24 volts ay etong 150 amperes ang kailangang fuse na gagamitin o yung breaker. At yun lang mga ka-DIY, at ang next na video ay yung ipapakita ko kung paano yung operation nitong inverter na ito. At thank you for watching, at subscribe.